Grabe makatingin yung nasa likod oh. Oo nga eh. Kanina ko pa napapansin. Sino ba yan? Si Vince! Yung irregular student. Tingnan mo, parang walang gagawing maganda. Oo nga no. At ang dali-dali na lang nitong subject naibagsak pa niya. Ayun nga, kahit baby ata kaya to ipasa eh. Eh alam mo na. Excuse me. Ano? Siya nga. Shhh! Ang lakas ng boses mo. Excuse Pag me. narinig ka niyan, baka ikis ka sa lips. Ha? Excuse me? Kakapal naman ng mukha niyong pag-usapan ako? O bakit? Totoo naman mga sinabi ko ah. Hindi ah. Hindi totoong irregular student ka? Totoo. Totoong nangkikis ka sa lips pag narinig mong pinag-uusapan ka? Totoo. Ha? Hoy, kayong tatlong irregular student, ang ingay nyo. Magsitahimik nga kayo habang hinihintay natin yung mga kaklase yung regular students. Nangya kayo? Kauri ko lang pala kayo? Ba't ako? Napakahirap maging isang irregular student sa college. Oo, didiretsahin ko na agad. Okay naman ah. Malamay kang makikilala. Hindi! Para sa isang gaya kong mahihain na tao noon, hindi masaya. Hindi masaya! Okay. Kalma. Inhale. Exhale. Yan, kalmado na ako. Thank you. Well, kaya ako nasabing mahirap dahil obviously, naranasan ko na. Nakwento ko nga sa last college life video ko na bumagsak ako sa isang subject kaya ako naging isang irregular student. Ang malala pa nito, ako lang ang bumagsak sa amin sa subject na yun. Hello? Nakakainis lang kasi yung dahilan bakit ako bumagsak. Dahil lang sa hindi ako nakapag-report. Ops! Bago nyo ako sisihin ay uunahan ko na kayong... Dahil lang rin yun dito sa professor namin. Siya nag-assign sa amin kung kailan magre-report bawat grupo hanggang sa matapos ang semester. Okay, Vince? Grupo niyo ang huling magre-report sa SEM na to. Ganda, di ba? Huli kaming magre-report sa buong SEM kaya di namin kailangang mga rag agad. Uy, panghuli. Makakapag-chill muna tayo. Abay hayo. Pero di ko alam na magbabackfire pala sa amin yun. So kasalanan ko ba na namumove yung reporting dahil madalas siyang late? Isipin nyo yung dapat na magre-report sa second week. Napuntang fourth week dahil ang laki nung kinakain ng oras ng pagka-late niya. Morning. Mag-iisang oras na late si sir. Ano? Tara? Tara! Hop! Sorry, late ako. Yung aso kasi namin, kinain yung homework ko. Homework? Ba't siya kasi nagbigay ng homework kay sir? Ha? Ngayon, since yung grupo nga namin ay di na inabutan ng reporting, naisip kong paggawin na lang kami ng written report individually. Which is, nakapagpasa naman ako. Pero, ako lang ang binagsak! Nakakainis! Okay naman yung report ko! Gonzales, pasado. Reyes, pasado. Vince? Ganda ng pagkakagawa ah. Oh, may dragon pa. Ay, sosyalin. In fairness, grabe effort ah. Bagsak. Di ko talaga alam anong rason. Mabait naman ako sa klase niya. Never ako nag-ingay. Never ako sumagot ng pabalang. Kumpleto ako sa lahat ng requirements. Complete attendance. At pasado sa exams. I don't get the point. Where's the point? Doc, ito ba yung point? Sana ako Buisit ang point yan. Ang lala rin dahil nalaman ko lang nabagsak ako during enrollment ng sumunod na SEM na yun. Eh paano ba naman? Buong SEM break, nagloko yung website ng university kung saan nila pinopost yung grades namin. Enroll po. Teka. Vince? Hala, di ka pwede mag-enroll ngayon. Next week ka pa pwede. Sa enrollment ng IREG. May bagsak ka oh. Di mo alam? Ma'am, sa tingin nyo ganito magiging reaction ko kung alam ko? Nung nalaman nyo ng nanay ko? Nako, chill lang siya actually. Doon ka sa labas matulog. Maisit kang bata ka! Ay, anyway, mapapahaba lang to lalo sa pagdaran ko kung paano ako bumagsak. Tungkol naman talaga to sa buhay ko as an irregular student. Para sa ilan na di pa college student at walang idea sa pinagsasabi ko about being an irregular student, may dalawang uri ng estudyante sa college. Ang regular at irreg. OMG, di pa ako dinadatnan. Ay, ibang irreg to. Ibig kong sabihin ay irregular student. So, regular at irregular student. What's the difference? Pareho lang naman ng hulma ng mukha. Ayan, iba na. Pero, hindi naman kasi makikita yung pagkakaiba physically, kundi sa status. Di ba? Yep, it's complicated. Ang regular students ay basically mga estudyanteng wala pang bagsak, while irregular students ay mga estudyanteng may bagsak. Simple man pakinggan, pero complicated yan. Dahil pag may bagsak ka sa college, hindi ka na makakapagpatuloy. Huh? Seryoso? Hindi, huwag ka makinig dyan. Makakapagpatuloy ka pa rin. Mas mahirap lang dahil magkakandagulo-gulo ang schedule mo. Huwag ka maniwala sa kanya. Reliable ang source ko. Ito oh, Google.
Wala ka pala sa source ko eh. Si OG Diaz. Ay, dito na nga ako. So, naging irregular student ako mula 3rd year 2nd sem hanggang 5th year 2nd sem. 5 years kasi ang architecture sa amin. Bale, nagkaroon ako ng bagsak nung end ng 3rd year 1st sem. Ang ipinagpapasalamat ko na lang kahit papano ay di ako nadagdagan ng another year sa college. Woo! Safe! Muntik na ako itakwil. Buti na lang natanggap ng nanay ko. Ganito kasi yan. May dalawang rason para mag-extend ka ng isang taon sa architecture. Either magkaroon ka ng sobrang daming bagsak or magkaroon ka ng isang bagsak. At yung isang bagsak na tinutukoy ko ay sa major subject namin na architectural design. Ang daya! Quality over quantity. Yung architectural design kasi ay may 10 prerequisite subjects compare sa iba na meron lang 2 o 3. Dahil ito ang core integrative subject sa buong architecture program. Integrative? Kumbaga, dyan mo makuha mostly ng knowledge na kailangan mo sa pagiging isang architect, kaya ganun yun karami. Charan! Pwede na ba ako maging architect, sir? Oo naman, pwede ka na maging dancer. Okay, para sa mga batang nanonood, ano ba ang prerequisite subjects? Well, yun ay yung mga subjects na di mo pwede makuha unless matapos mo yung naunang subject bago yun. For example, di mo pwede makuha yung Architectural Design 2 kung naibagsak mo yung Architectural Design 1. At di mo pwede makuha yung Architectural Design 3 kung naibagsak mo yung Architectural Design 2, so on and so forth. Same goes sa ibang subject basta may prerequisite. Di mo rin pwede pagsabayin yung current subject na naibagsak mo at yung kasunod na subject nun dahil isa lang doon ang pwedeng manaig sa bawat sem. Balita ko, maangas ka rito ah. Hindi mo ako masisindak, kumpadre. Kaya malas mo kung yung architectural design ng maibagsak mo sa amin kasi imposible siyang mahabol dahil nga sa 10 prerequisite subjects niya. At pag first sem mo pa naman yan na ibagsak, next year first sem mo rin dapat kunin. Hindi pwedeng sa same year second sem mo kunin agad. So matik, dagdag year ka talaga. Dagdag year ng pagiging palamunin sa bahay nyo. Sarap buhay! Makapag-extend pa nga sa college. Subukan mo. Talaga? Hindi kita malilim. Pagdating naman sa naibagsak ko, which is yung professional practice na major subject rin, meron lang siyang 2 prerequisite subjects, so di ko na kailangan mag-extend dahil may ilan pa akong sem para mahabol yung 2 subjects na yun before graduate. Buti nakahabol. Akin na yan. Gets? OMG, nakakatakot naman. Oo, kaya I suggest na pilitin nyo maging regular student. May mas maganda akong suggestion. Ano yun? What if, wag na kami mag-college? Ha? Di ba senior na kayo? Oo nga, senior high. 6-7! Anyway, nung unang sem na naging irregular student ako, masaya! Talaga? Mamatay na sinungaling. Di ko na-expect na mahirap pala talaga. Oo, alam kong mahirap noon pa base sa nakikita ko sa ibang kaklase na ireg din. Pero di ko na-expect na mas mahirap siya kasi sa inaasahan ko. Yung ini-imagine ko lang noon ay, ang hirap. Pero in reality ay, ang hirap. Hirap. Enrollment pa lang, ang sakit na sa ulo mag-ayos ng schedule. Kung dati, napakadali at chill lang ng enrollment sa akin. Ngayon, torture na. Noon kasing regular student pa ako, wala akong pinaproblema sa schedule. Kasi kung ano ibigay ng dean, yun na yun. Ito yung schedule niya. Oh guys, andyan na raw. Kunin nyo na. Ikaw na. Pero nung naging ireg ako, di na pwede yung ganun. Kailangan ko na makipag-agawan sa slot sa bawat subject para makapasok. Pero schedule niya. Magkaiba kasi ang araw ng enrollment ng regular students at irregular students. Mas inuuna at pinaprioritize ang mga regular students para sa slot every subjects kesa sa aming mga ireg. Excuse me ka! Papunas ng mukha ko. Masusunod po, kamahalan. Buti na lang nung panahon na yun ay may slot pa every subject sa section namin, sa section A. Kaya na-retain ako sa original section ko. Namiss nyo ba ako? Pukish lang ha? Nga pala, 2 lang ang section sa amin every year level. A and B. And sa section A ako originally. Mula pa man nung nagsimula ang mundo. De basta, matagal na. First year pa lang. Ang tanging problema ko pa lang noong unang sem na naging ireg ako ay may isa akong blanco na oras. Yung prerequisite ng subject na naibagsak ko. Professional practice 2. Ngayon, ang sinuggest sa akin ng iba kong kaklase na ireg din ay kumuha ka na lang muna ng minor subjects na pang 4th year or 5th year na pwede mo i-advance at mag-fit sa oras mo. Yung walang prerequisite para sa mga susunod na school year or SEM, bawas na yung units na itatake mo. Medyo hassle lang ngayon, pero makakatulong naman yan sa 5th year mo, sa thesis. Di ko gets? Isa pa nga. So, ayun ang ginawa ko. Nag-advance ako ng minor subject na pang 5th year, humanities. Kasi yun ang kaya sa sked ko. Noise. E di nagsimula ng ang pasukan at pansin ko na agad yung malaking pagbabago. Okay, medyo okay yun. Ganito lang talaga. Since nasanay ako na laging kasama mga kaklase ko sa loob ng almost 3 years dahil nga block section kami, nalungkot ako dahil may mga oras na naiiwan ako mag-isa kasi may kailangan pa akong pasukan na advanced subject. At sila naman ay either may iba ring klase or kailangan na umuwi.
Ay, ang sarap naman matulog sa kama pag uwi. Oh, wala pa sa kama pero tulog na. Idagdag mo pang di ko kakilala mga kaklase ko sa in-advance kong subject dahil higher year sila. Panibagong adjustment ulit sa mga kasama. Kaya pag magkikita-kita ulit kaming magkakaibigan, may mga usapan sila sa ibang klase na di ako makarelate o wala akong ka-idea kung tungkol saan. Kasi nga, wala akong ganong subject. Nakaka-FOMO. Feeling ko nale-left out ako. Tatawa ako kanina sa sinagot ni Jed dun sa professional practice 2. Oo nga. Parang timang eh. Laks talaga ng trip. Diba? True. Ano pinag-uusapan nyo? Yung ginawa ni Jay kanina dun sa professional practice 2. So ano nga yun? Yung kalokohan niya. Tindi nga eh. Ano ka sabi? Yung ano? Ay teka, hindi ka pala namin kaklase dun no? Ay oo nga. Oo, kaya nga sabihin nyo na. Hindi mo rin naman magigets kasi wala ka rin. Huwag mo na alamin. Shake it off. Sa totoo lang, nakaramdam ako ng katamaran sa pagpasok. Pero syempre pumapasok pa rin ako dahil lagot ako sa nanay ko pag umabsent ako no. Late kang bata ka! Mawala pa. Di pa ako ma-absent. Kalma. Nakaramdam ako ng pagkatamad dahil kung nakasubaybay kayo sa college life ko, alam niyo naman na ayoko talaga maging arkitekto. Kung may choice nga lang ako mag-shift ako eh. Kaso wala naman kaming pera nun para sa ganun. Ma, mag-shift na ako! Eh di gawin mo. Talaga? Pera? Exactly. Tumagal lang naman ako dahil sa mga kaklase ko. Mga kaklaseng tumulong sa akin ng mga panahong gusto ko na sumuko. Ayoko na! Wag. Wow, okay na ako. So, nung medyo na-feel kong nale-left out ako at di ko na sila madalas nakakasama, nalungkot ako. Medyo mahirap man, pero simula nun, tinanggap ko ng mag-iiba na talaga ang college life ko. You know what? I can do this by myself. Teka, paano ba to? Help me! Naalala ko, di naman ako nag-college para makipagkaibigan. Nag-college ako para matutong makapambola. I mean, magka-diploma. Nagpatuloy ang mga araw na pilit ako pumapasok kahit, ayun nga, tiyatamad na ako. Dahil bilang isang introvert at mahiyain, di ako sanay na iba't ibang taong nakakasama ko sa loob ng isang araw. Naubos agad energy ko. Nakaka-drain. Nangyari dito. Introvert, nalobat. Swerte ko na lang rin siguro nung SEM na yun kasi mababait yung higher year na mga kaklase ko sa in-advance kong subject. And sila ang nag-a-approach sa akin. Ano name mo? Anong year ka? Anong section? Ilang taong ka na? Anong kulay ang utot mo? Tagasan ka? Kinaibigan nila ako at ginaid ng maayos sa klase namin. Nagme-message sila pag walang klase at sinusubukan ako yayain sa mga gala nila pag uwian. Sama ka, Vince? San po? Ayaw mo? Sige, ingat. O tara na. Ayaw niya raw. Narealize ko na di rin pala masama maging ireg. Nagkaroon ako ng mga connection kahit papano. The Bluetooth device is connected successfully. Lumipas pa ang ilang buwan hanggang sa di ko na malayan na natapos ko na pala ang SEM. At naipasa ko naman lahat ng subjects ko, thankfully. Pasangawa! Pre, huwag ka muna tatalon. Di ako tatalon. Mahal kita. What the fuck? Nakaraos kahit paano dahil di pa rin naman ganun kalaki ang pagbabago sa schedule. Yung mga sumunod na school year at SEM, doon ako mas lalong na-challenge sa 4th year. Challenging lang, di ba? Bakit kamatayan to? So 4th year, eto na. Nagkanda leche-leche na lahat. Pasensya na nga pala, sinisipon ako ngayon. Kaya ganyan boses ko sa video. Anyway, so para makuha nyo yung part 2 ay dapat magka 1 million views mo na sa loob ng isang linggo. De joke lang. Basta i-like nyo lang to, tsaka mag-subscribe kayo. Yung iba kasi, nood lang nood. Di naman pala ako subscribe. Libre na nga lang ayaw paggawin. Dali, pindutin nyo na. Kung ayaw yung ilong nyo yung pindutin ko. Nga pala, pasensya na at kailangan kong hatiin tong video into 2 parts. Kasi pag ginawa ko siya ng buo, baka next year nyo pa siya mapanood. Alam nyo naman, since medyo matagal-tagal na ako nag-animate, kailangan ko na rin gumawa ng paraan para ma-shake off yung umay factor ba. The more na gumagawa kasi ako ng mas mahabang video, mas lalo ako nababurnout. So ito yung isa sa naisip kong paraan para di ko kasawaan tong ginagawa ko. Okay, balik tayo sa topic ng pagiging ireg. Gusto ko lang kayo pag-aalalahanan na di ka bawasan sa pagiging isang estudyante ang pagiging ireg. May iba kasi ng tingin sa ireg ay syunga, tamad, o kaya walang patutungan sa buhay, ganyan. Dahil nga may naibagsak na subject or subjects. Siguro nga may ilan na ganyan, gaya mo, joke lang. Pero karamihan sa kanila ay di naman ginusto na malagi sa sitwasyon na yun, including me. Doon pa lang sa sitwasyon ko na binagsak ako dahil sa di ko malamang kadahilanan, nakakainit na ng ulo eh. Kaya ako napagtripan lang ba ako ng prof? Or ano ba yun, divine intervention? Glitch in the matrix? Ewan ko, basta. Di nyo alam na sobrang daming minamalas sa ganyan. Actually, mas masakit pa nga yun kasi sa alam mong bumagsak ka, yung kita mong di ka nakapasa sa exams, may di ka na ipasang projects or plates. Kasi alam mo kung ano rason. Alam mo kung saan ka nagkulang. Sa sitwasyon ko kasi, wala talaga akong idea.
Kasi nag-aral naman ako na mabuti. Kahit papaano. Wala naman ako ginawang masama. Ang hirap niya tanggapin. Ayan, para mas dama. Forever siya magiging katanungan sa isip ko. Ito pa malala. Nung tinanong ko yung prof ko na nagbagsak sa akin a year after kung bakit niya ginawa yun, ba't niya ako binagsak? Putek na yan. Di niya rin alam. Di niya pala alam na binagsak niya ako. Lupit, di ba? Ang sakit. Di ko naman masasabi na magiging masaya sana buhay ko kung di ako binagsak. Pero at least, alam mo yun, bawas siya sa isipin ko. Bawas sa isipin ko yung pagiging ireg ko nun. Isipin mo talagang tinamaan ka lang ng malas. Bad trip yun, di ba? Pasalamat ko lang talaga at hindi ako nag-extend ng taon. Kasi pag nangyari yun, ay putik talaga. Baka sinumpa ko na yung prof ko na yun. So pag may nakita kayong ireg, wag nyo agad i-judge. Because you're not a judge. Dahil sa totoo lang, sino bang matinong estudyante ang gugustuhin maging komplikado ang college life niya, di ba? Or worse, mag-extend sa college at mag-extend ng gastos. Ikaw ba gusto mo yun, ha? Gusto mo, ha? No, ha? Sa pinag-aaralan mo pa lang, sasakit na ulo mo. What more kung sasakit pa ulo mo sa i-repeat mong subjects at magulong schedule. So kung sakali isa kang ireg, or wag naman sana, feeling mo magiging ireg ka, magiging okay din ang lahat. Tandaan nyo na lang na may mapupulot pa rin naman kayong maganda mula sa experience na yan. Which is isa yun sa i-discuss ko sa part 2 na tong video. Kaya salute sa mga irregular students. Salute! Pati na rin pala sa mga naging ireg dahil working students sila. Ay, mas salute sa inyo, lalo. Salute! Anyway, ang hirap maging ireg pag introvert ka at mahiyain, no? Kasi ganoon ako dati. Well, hanggang ngayon naman, introvert pa rin ako. Pero at least, di na ako mahiyain. Pag ireg ka pa naman, need mo talaga makipag-interact sa mga kaklase mo kahit di mo sila kakilala. Kasi nga, mapag-iwan ng kalalo. Noon talaga di ko alam paano mag-approach sa ibang tao. Kasi nasanay ako na ako yung lagi na-approach mula elementary hanggang nag-college ako. Siyempre, sa ganong sitwasyon, di naman pwedeng sila mag-a-adjust para sa'yo. Dahil nga, ikaw yung ikaw yung sampid eh. Although may ibang klase na very welcoming sa mga kaklase nilang ireg, gaya nga nung mga naging kaklase kong 5th year nun. Pero marami pa rin talaga yung mga klase na wala silang pake sa mga ireg. Like, ni-echepwera nila yung mga kaklase nilang ireg. Like, bahala ka dyan kung ano, lapitan mo kami, di ka namin i-approach. Ganun. So, nag-adjust talaga ako. Yung tipong ako na magtatanong kung pwede nila ako isali sa GC, pwede ba ako makigrupo sa kanila, sa reporting, ganyan, etc. Bale, doon ko lang na-overcome yung pagiging mahihain ko. Gaya nga nang sabi ko kanina, introvert pa rin ako hanggang ngayon, pero at least, di na ako mahihain. Ayaw nga pala, gusto ko lang i-address kasi may ibang tao na ang pagkakaintindi sa introvert ay mahihain. As in, yun lang yung definition nila ng pagiging introvert, mahihain. Pero ang totoo ay magkaibang bagay ang pagiging introvert at mahihain kasi yung pagiging introvert ay more on kung saan mo nakukuha yung energy mo pag nakipag-interact ka sa tao. Halimbawa ako, kaya ko naman makipag-interact sa ibang tao, wag lang yung sobrang dami. Kasi doon lang talaga ako nade-drain. Like, madikit lang ako sa kumpul ng maraming tao. Nangihinig na yung laman ko. Kaya i-handle ng energy ko yung 2 to 4 persons. Pero, pag lumagpas ng 10, nalulubat na ako. Ngayon, pag mahihain ka kasi, mapamalaki man niya na grupo or maliit, like 100 to 2. Laki ng difference. Hindi, pero malaki man yan na grupo o maliit. Hindi ka talaga magiging komportable sa pagkikipag-interact. Kinakabahan ka, ganyan, self-conscious, at para kang balisa sa mga social interactions, situations. So, pwedeng introvert ka at mahiyain. Like, gusto mo mapag-isa at di ka rin komportable sa maraming tao, or introvert ka at di ka mahiyain. Like, prefer mo mapag-isa pero okay lang din sa'yo or komportable ka pa rin makipag-interact sa ibang tao. So, pwede sila mag-coexist at pwede rin hindi. Ako noon ay parehong introvert at mahiyain nga, pero ngayon, introvert na lang. Kasi pag adult ka, hindi ka na pwede maging mahiyain dahil hindi ka mabubuhay todo. Magugutom ka. Gets nyo na? Hindi. I-gets nyo. Ano pa ba? Yun na lang muna siguro sa ngayon. Daldal ko naman, napahaba naman tong pagdadaldal ko. Basta hintayin nyo na lang yung part 2. Di ko alam kung kailan, pero gagawin ko ang best ko para mabigay ko sa inyo as fast as possible. Nasimulan ko naman na, isang character, ganyan. Bye! Bye! Kiss ko na lang kayo.